Serbisyong totoo lang. Hindi kami tumigil na maidokumento ang buhay nila sa dagat. Ang isa sa may pinakamayamang karagatan sa Pilipinas naman ang aking dadayuhin, ang Palawan. Laking tuwa namin sa pambihirang pagkakataong makuna ng dugong sa ilalim ng dagat. Pag hindi mo sila nakikita, syempre naapektuhan ka dahil hindi mo alam eh. Baka yung pinaglalaban mo, wala na. At ang masilayan namin siya ng mas malapitan ay isang pambihirang pagkakataon. Ang sabi ng mga mangingisda, dati raw maraming dugong sa dagat. Pero ngayon, swerte na makakita nito. Matagal-tagal ko na rin hinahanap ang mga dugong. Halos 3 taon na itong sinusubukan ng aming team. Dito sa Mati, Davao, sa wakas ay nakita ko sila. Yun. Okay. Ayun! Dalawa! Dalawa! For sure! Dalawa! There you go. Papunta sila dito sa direction na to. Yun! Kumbaga habang nag-iitay kami, nagkukwentuhan, may nagsabi na dugong. Ayaw na bumalik. Ayun! Dalawa! This is the first time na nakakita talaga ako ng dugong in the wild. Dahil sa lakas ng alon, hindi kami makalapit doon sa dugong mismo. But we attempted. The first attempt that we did, after namin makuha na siya ng malayuan, ng medyo malapit from the surface, kinuha namin yung camera namin and then lumapit kami as close as possible doon sa dugong. But pumailalim siya tapos hindi na namin nakita. Wala pa kasing talagang masinsinang pag-aaral na ginawa tungkol sa mga dugong dito sa area na to. So wala makapag-establish ng facts na ayaw nila ng ganito, gusto nila ng ganyan, ayaw nila ng ganyan. Hindi sila sanay sa mga tao, sa mga sasakyan, sila ay mailap. So it's basically dictated by their difference in their habitats, in their biology, na ang dugong ay pangdagat na ang buntot niya parehas ng pang-dolphin sa pamabilisan kasi marami siyang kalaban na posibleng gustong kumain sa kanya. Napakahirap talaga pag-aralan ng dugong. Predominantly kasi alam niya kung mayroong tao doon, aalis siya. Halos 2 oras naglagi ang 2 dugong na ito sa harap namin. Swerte kaming nakunan sila sa ibabaw ng tubig. Yung iba ng mga tao dito na pinanganak, dito na tumanda, ngayon pa lang din nakakita ng dugong kasabay namin. So parang sinasabi nila na 20 years ago hindi mo naman makikita yung dugong dito or 10 years ago or 5 years ago eh. Ngayon lang, for some reason, nagdatingan sila dito. Para sa mga residente dito, ito ang pagkakaalam sa itsura ng dugong. Parang baboy ang baba. Sa kanyang palikpik parang penguin. Yung parang penguin. Pero ano nga ba ang itsura ng dugong sa ilalim? Hindi kami tumigil na maidokumento ang buhay nila sa dagat. Ang isa sa may pinakamayamang karagatan sa Pilipinas naman ang aking dadayuhin, ang Palawan.
Matinding pag-aabang ang aming pinagdaanan. Maidokumento lang ang kanilang buhay sa ilalim ng dagat. Punta tayo doon sa kabila, sa bagong baryo tinatawag nila. Bakit tayo hindi tayo? Hindi natin nakita ko dito baka doon matagpuan natin sa kabila. Mahirap makita ngayon yung dugo kasi madilim. Kulong-kulong yung maraming ulap. Susuran. At sa wakas, may nakita na rin kami. Ano? Nasa tumaran na rin? At habang sumisisi dito, isang tunog ang maririnig.